Now on to the weather. Typhoon Francisco intensifies further as it accelerates over the Philippine Sea. Its center was last spotted 715 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. The typhoon packs winds of up to 140 kilometers per hour and gustiness of up to 170 kph. Francisco will likely remain over the Philippine Sea throughout the forecast period, and it will exit the Philippine area of responsibility by Friday. For now, signal number 1 is up over Batanes and the northeastern portion of Cagayan, including the eastern portion of the Babuyan Islands. And now to discuss what the typhoon could bring in the coming hours, we are joined by Pag-asa weather specialist Dan Villamil. Good morning, Dan. Ano na ba ang latest dito kay Typhoon Francisco? Good morning, Pauline, at sa ating mga taga-subaybay. So, latest location natin para kay Francisco as of 4 a.m. Nasa layong 715 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa May, Cagayan. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 140 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 170 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, gumagalaw ito west-northwestward sa bilis sa 30 kilometers per hour. As of 5 a.m. may nakataas tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, sa mga bayan ng Gonzaga at Santa Ana, kabilang na ang eastern portion ng Babuyan Islands. Kaya sa mga lugar na ito, asahan po natin yung mga pagbugso ng hangin na dulot ng bagyo within the next 36 hours. In terms naman of heavy rainfall, ay mga malalakas na pag-ulan dahil sa epekto ng southwest monsoon na habagat na kasalukuyang hinahatak ng bagyo. Asahan natin yung mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at sa may Palawan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, generally fair weather muli ang ating inaasahan for today, pero nandiyan pa rin mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. At sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa eastern seaboards ng Luzon dahil makaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan na dulot ni Bagyong Francisco. Pauline? Okay, Dan, may chance bang maglandfall itong si Francisco dito sa atin? Less likely namang maglandfall ito kaso yung sentro po kasi niya yung sentro nitong si Bagyong Francisco posibleng lumapit sa ilang portions sa extreme northern Luzon kaya nagtaas po tayo ng tropical cyclone wind signal kaninang madaling araw. So sa mga nabanggit ko pong lugar kanina, asan po natin yung mga gusts of wind na dulot ng bagyo within the next 36 hours. At Dan, may chance rin ba na mag-intensify itong si Francisco sa mga susunod na oras? Actually, magpapatuloy yung intensification nito, no? So yung peak intensity nito posibleng makamit within the next 48 hours. So posibleng umabot up to 165 kilometers per hour yung ating maximum sustained winds na dala ng bagyo. At Dan, ito bang heavy rains pati yung mga strong winds na nararanasan sa northern part ng bansa, isolated lamang ba yan sa area na yan o may mga ibang lugar din na maapektuhan at posibleng malagay sa signal number 1? Yung mga nabanggit ko pong lugar kanina, particularly over Visayas, Mindanao at Palawan, ito po yung mga lugar na maapektuhan ng southwest monsoon na habagat na hinahatak ni Bagyong Francisco. No? Pero for Metro Manila and the rest of Luzon, wala naman tayong mga inaasahang sustained na pag-ulan, yung mga usual afternoon to evening na mga thunderstorms ang ating mararanasan. Okay, Dan, ano po bang mga precautions ang dapat maalala ng mga residente pati ng mga LGU? Patuloy po tayong umantabay sa mga updates na pinapalabas ng Pag-asa, especially yung mga localized advisories natin, especially dito sa area ng Northern Luzon na kung saan posible tayong makaranas ng mga pag-ulan at mga hangin na dulot itong bagyo in the coming days. Yung mga localized advisories na to, tulad ng rainfall advisories or yung mga color-coded na heavy rainfall warnings ay pinupost naman po yan sa ating social media accounts. And on track pa rin ba na umalis ng Philippine Area of Responsibility itong si Typhoon Francisco sa Biyernes? Yes po. So by Friday, yung ating expected exit nitong bagyo ng ating PAR. At maliban dito kay Typhoon Francisco, may iba pa bang binabantayan na sama ng panahon ang Pag-asa? Actually, sa labas ng ating PAR, may binabantayan pa tayong isang low pressure area. Latest location natin, more than 2,000 kilometers east ng southeastern Luzon. So low chance na maging bagyo at mananatiling malayo naman ito sa ating kapuluan. At tama ba na ang rainfall para sa buwan ng Hunyo ay hindi pa natin naaabot yung forecast na rainfall level?
For June, yung ating projection for most of the country ay near normal. Tapos for July, inaasahan natin yung above normal rainfall conditions dito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Alright, maraming salamat para sa update na yan. That was Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil.